Oo, napakainit. Dahil sa sobrang init, tinatamad na yung iba. At yung iba naman ngayon, nagbabakasyon sa mga beaches dahil nagpapalamig. No? At ang alam ko, kung tayo nagkakaedad na between 45 pataas, lalo na yung mga 60 plus, ang dami ng mga ugat-ugat na naiipit na bawat galaw ay kumikirot na. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat ako ang gumagawa, bilang senior pastor, ako ang gumagawa ng mga schedule ng ating mga preachers, pero tinatanong ko ang Lord, kung Lord, ako ba ay gagamitin mo bukas? Ako ba ay karapat-dapat na magiging mouthpiece mo bukas, Lord? Nagpapaalam ko ako. Hindi pa ako basta-basta ang tumatayo hanggang walang pahintulot ang Panginoong Diyos. Kasi ang may-ari po ng ating church ay ang ating Panginoon. Amen? Tayo po ay mga steward lang. Bilang tao, tayo po ay ginagamit ng Lord na tagapanguna, pero mayroong Diyos na ating sinusundan. Ang boses ng Diyos ang ating pinapakinggan kung ano ang nais niya. Okay. Sa umaga pong ito ay ating pong paksa ay patungkol sa Christ-centered Church. Christ-centered Church. Okay? Alam natin, napakaraming churches. Sobrang daming churches. Ang naka-register po sa Securities and Exchange Commission ay 3,000 plus, almost 4,000 churches na naka-register. Marami pa pong hindi naka-register. Ibig sabihin, iba't ibang pangalan, iba't ibang style, iba't ibang doktrina, pero iisang Diyos ang pinaglingkuran. Amen? Amen. So, nandiyan na ba tayo? Okay, Christ-centered Church. At ang ating paksa po, nalaman ko, ay kanina ay binasa sa atin. Ito po'y narinig na natin. At yung iba, kung narinig na natin, wag yung sabihin, alam ko na yan. Ang bagay na inuulit ng Diyos at paulit-ulit natin narinig sa Diyos, ay ibig sabihin, hindi pa natin naisagawa. Gusto ng Diyos na makita talaga ang bunga. Gusto ng Diyos na makita na naisagawa talaga natin. Kaya inuulit ng Panginoon Diyos. Alam nyo, may nagsabi na hindi daw matibay ang pundasyon ng ating church. Pero laging sinasabi ng ating propeta, ni Pastor Ben, na God is in our church. Amen? Do you believe that the Almighty God, the living God, is in our church? Yes. Yung iba hindi sila kumibo. Dahil hindi na feel. Ngayon maintindihan natin sa araw na ito kung ano ang ibig sabihin ng Lord ng Christ-centered Church. Kasi marami pong nagtayo ng mga churches, punong-puno, iba't iba ang motibo, at iba't iba ang style. Ngunit, makita natin kung ano talaga yung church na kung saan si Jesus Christ ang sentro. Amen? Si Jesus Christ ang itinataas. Si Jesus Christ ang bida. Hindi yung pastor. Amen? Hindi yung members. Hindi yung mga mayayaman. Hindi yung magaling kumanta. Hindi yung magaling tumugtog. Hindi yung active. Kundi yung Jesus Christ lamang ang bida ng isang church, sa isang church. O tingnan natin kung paano natin malaman na ang isang iglesia, isang church, ay si Jesus Christ ang center. At kompleto rikado siya. Okay, narinig nyo na minsan punong-puno tayo dito, minsan hindi tayo puno, ngunit ang ating church ay malawak ang nararating. Amen po? Amen po? Amen. Alam niyo ba na ngayon ang ating mga kasama, kaya absent yung Pastor Reverend Gerald and his family, wala dito, hindi nakarating.
si Pastor Amon, wala rin. Andun po sila sa ating mother organization, ang RTAP GCMI, Rainbow Tabernacle of Praise, na nasa Mindoro, kung saan meron pong convention ng mga pastor. So, hindi kasi ako makarating, na napakarami ko talagang schedule. So, sabi na kailangan may representative ng Zeal Church. Kaya nga, sila ngayon ang nandoon sa Mindoro. At, alam niyo ba na mamayang hapon, kailangan nating abangan yung opening ng ating partnership sa Zeal Pakistan. Meron po tayong bubuksan ng Zionist Assembly of the Lord Pakistan, kung saan sa araw na ito ang preacher ay si Pastor Ben. Kasi supposedly last Sunday ako, sobra ko talagang hectic ang schedule. Kaya palit-palit kami ni Pastor Ben, maaaring si Pastor Risa, kasi ito ay international preaching. English. We will deliver the preaching in English and translate po ito ng Pakistan language. No? At nako, kahapon, nag-invite din ang Sri Lanka. Noong isang araw, ang India. The other week, ang Kenya. Ibig sabihin, kilala po ang ating church sa iba't ibang bansa. Amen po ba? Amen. Amen. So, dapat po ay tayo mga Pilipino ay masipag po tayo na i-announce or mag-invite ng kapwa Pilipino natin para makasama natin sa pag-worship ng Lord, sa Lord. At darating ang panahon, maraming missionaries ang pupunta rito or one of us ay pupunta sa iba't ibang country. At mamaya ang pag-usapan natin yan. Okay. Sabi dito, may 5 bagay. At tandaan natin, matibay ang fondasyon ng ating church dahil ang fondasyon ng ating church ay walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Amen? Si Jesus Christ ang fondasyon ng ating church. At ngayon, meron 5 bagay na dapat gagawin natin bilang church because you and I is the spiritual church. Alam niyo ba yon? Yes. Amen. We are the spiritual church. At ang Holy Spirit ay nananahan sa ating mga puso. Pusong dalisay, pusong blameless, at pusong walang basura. Nananahan ang Holy Spirit. At itong building na ito ay literal church. Kung saan, nandito tayo para magkatipon-tipon para sa gawain ng Diyos. Okay, number 1, na purpose ng Lord, kaya itinayo ang church, ay for us to worship. Okay, bago po ako magpatuloy, tayo po muna ay umuko at manalangin. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. Glory to your name, O Father. Hallelujah. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw nga ay kasama namin sa Zionist Assembly of the Lord Church, hindi lamang dito sa Antipolo City, ganon din po, Lord, sa Bulacan, at kahit na po, Lord, doon sa Tarlac, at sa aming bubuksan sa Bohol, at sa Pakistan, at sa Malaysia, at sa iba't ibang lugar, Lord, kung saan palalawakin mo ang iyong church na itinatag, ang Zionist Assembly of the Lord Church or Zeal Church. Salamat, Panginoon, dahil malinaw po na ang fundasyon ng iglesia nito ay ikaw, Panginoon. Ikaw ang nagtatag ng church na ito. At ikaw po, Lord God, ang patuloy namin kilalanin at sambahin sa iglesia nito. Dahil ikaw lamang karapat-dapat na Diyos na aming pong sambahin at pagpupurihan. Salamat, Ama. Samahan niyo po kami, Panginoon, na pag-aralan po ang iyong mga layunin. Bakit itinatag mo ang church?
Bakit itinatag mo ang Zion Church? Bakit itinatag mo ang iba't ibang church na ikaw ang sentro, Panginoon? Ikaw ang itinataas, ikaw ang bida, at ikaw ang kinikilala, Panginoon. Salamat po, Ama. In Jesus' name, we thank and we pray. Amen. Amen. Malakpakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Malakas na palakpak sa Panginoon. Okay. Kanina lang, tayo po ay praise and worship. Ang alam ng iba, natatapos lang doon sa pag-aawitan ang pag-worship. Worship must be a lifestyle. Why? That is the number one purpose why the Lord built His church. Number one is to worship. What is worship? Okay, ano ang ibig sabihin ng worship? Kaliwa. Ano ba yun? Ayan. Okay. Okay. Worship is an expression of reverence and adoration to a living and true God. Ano daw yun? Ang worship, yun ang Tagalog, pagsamba, ay isang expression, isa nating expression upang masamba natin ang totoong Diyos at buhay na Diyos. Bakit? Meron bang hindi totoong Diyos? Yes. Meron pong tinatawag na Diyos-Diyosan. Napansin niyo po sa ating church, wala po itong mga ibang nakikita. Wala pong ibang nakasabit dyan, maliban sa cross na walang laman. Ni ang cross natin walang nakasabit. Kasi, yung Diyos na namatay dyan, sa cross na yan, ay nabuhay na muli. Hindi po siya nanatiling nakapako sa cross. Kaya lang merong cross, dahil ito ay simbolo ng ating kaligtasan. Naligtas tayo sa pamagitan ng cross na ito. At sinasabi dito ay reverence and adoration. Ang worship daw ay reverence, paggalang sa buhay na Diyos. Amen po, mga kapatid. O kung buhay ang Diyos na ating sinasamba, dapat buhay din tayong sumasamba sa Kanya. Amen ba? Amen. Dapat walang patay-patay. Alam niyo ba sa ibang mga churches, pagdating ng praise songs, talagang sumasayaw, lumulundag. Grabe ang saya sa pagpuri sa Panginoon. Dito, kung nahihiya tayo, sa susunod huwag na tayo mahiya. Dahil buhay na Diyos ang ating sinasamba, dapat ipakita natin sa Kanya na tayo tuwang-tuwa, tayo masayang-masaya, dahil nagsasamba tayo sa buhay na Diyos. Amen po? Dahil kung patay na Diyos ang ating sinasamba, o di wala tayo, para tayo hindi tayo gumagalaw. Kasi patay ang Diyos sa ating sinasamba. E dahil buhay ang Diyos sa ating sinasamba, kaya kung basahin natin ang awit 100 na sinulat ni David, talagang sinasabi niya doon na magsapay natin siya with a joyful noise. Maingay, masaya. Hindi parang namatayan. Buti na nga lang, yung ibang mga namatayan ngayon, may music na habang nakaburol ang patay. Hindi na sila ganun kalungkot. Mas lalo tayo, dahil buhay na Diyos ang atin pong sinasamba. Kaya dapat lamang na atin siyang sambahin na merong saya, merong sigla, merong excitement dahil buhay na Diyos ang ating binibigyan ng papuri. No? Yung iba nga, pag nanonood ng mga artista, hindi talagang grabe ang talon nila, sobrang taas. Grabe ang palakpak nila. Dahil sobra nila hinahangaan yung artista na tao lang, namamatay din, na hindi naman makatulong sa atin, na hindi naman tayo kilala. Mas lalo higit ang Diyos. Dahil siya ang ating Creator.
Siya ang ating Savior. Dapat bigyan natin siya ng pinakamataas na adoration. Amen? Na paghanga, na pagsamba. At bibigyan natin siya ng paggalang. Paggalang, okay. Speaking of paggalang, sabi ng iba, sa online na lang ako mag-worship. Wala namang masama kung sa online tayo mag-worship, kung masama ating pakiramdam, nasa banig tayo ng karamdaman, hindi tayo makabangon, sige, pwede naman po sa online. Pero, hindi po tayo baka fully maibigay ang the best nating pagsamba pag sa loob tayo ng ating mga bahay. Why? Merong kakatok, merong magluluto ka, pwede ba pagsamba tayo sa Lord? Habang nakikinig tayo ng worship, habang nagpe-praise and worship, tayo ay naglalaba, tayo nagluluto. Siyempre dapat ibigay natin yung ating paggalang sa Panginoon. Amen ba? Amen. Hallelujah! At isa pa, meron pang matinding dahilan kung bakit kailangan pumunta tayo sa church. Dahil ito ang tahanan ng Diyos na dapat magkatipon-tipon tayo na kanyang mga nilikha, na kanyang mga niligtas, na kanyang mga pinapakain, na kanyang pinapahiram ng hangin, pinapahiram ng sunlight, na binigay na sa atin lahat. Hindi tayo pwedeng tamarin dahil ang Diyos hindi po tinatamad sa pagtulong sa atin araw-araw. Amen po? Hallelujah. Amen po? Hallelujah. Hallelujah. At sabi po dito na, hallelujah, na ang Diyos na atin pong wino-worship ay sabayin natin siya sa Espiritu at ng katotohanan. Sa Espiritu at ng katotohanan. Saan ba natin matagpuan ang katotohanan? Ang katotohanan ay matagpuan natin sa Kanyang salita. Amen ba? Sa Kanyang salita. At kailangan po na sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Dahil marami po mga Kristiyano, alam naman ang salita ng Diyos. Memorize pa nga ang salita ng Diyos. Pero ginagamit nila ito sa pagdidebate. Ginagamit nila ito sa pagyayabangan. Pero kung ang Holy Spirit ay atin pong pinamumuhay, sambahin po natin ang Panginoon kasama ang banal na Espiritu Santo at ang kanyang mga salita. Amen po. Amen. Dahil siya ang Diyos na kagalang-galang. Siya ang Diyos na karapat-dapat sa ating mga papuri at pagsamba. Dahil siya ay buhayin na Diyos. Hallelujah! Hallelujah! So basahin natin ang John 4:24. Hindi ko kasi mabasa dito, mababa ko. Okay. Okay. So sabi dito na sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Makita natin sa John 1:24 at saka sa Psalms 100. Ano ba ang sinasabi dyan sa Psalms 100? Ano sinasabi dyan? Worship the Lord with noise, with thanksgiving. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang worship ay hindi lang po yan natatapos dito sa church. Kailangan maging lifestyle natin. Kailangan sa ating bahay ay ating sambahin ang Panginoon sa ating mga morning devotion, evening devotion, at higit sa lahat, sa araw ng Sunday ay maglaan talaga tayo ng isang araw para sa ating Panginoong Diyos. Amen po! Amen po! Amen. Hallelujah! At pangalawang purpose ng Lord kung bakit itinatag niya ang church is for us to fellowship. Ano bang ibig sabihin ng fellowship? Ang fellowship ay, anong sabihin? Is a friendly
and brotherly association, especially with people who loves Jesus. Okay. Ang fellowship daw is an brotherly or sisterly association, especially those who love Jesus. Okay, sabi ko nga kanina, pwede naman natin i-worship ang Lord through online. Pero mas mabuti kung pupunta tayo dito sa loob ng church for us to, tawag doon, fellowship. Kailangan po natin ang mga kapatid sa Panginoon. Dahil ang mga kapatid po natin sa Panginoon ay noon po tayo nakakaranas ng kalakasan. No, mapapalakas tayo ng ating mga kapatid sa Panginoon. Kita nyo, pag maraming absent, anong nararamdaman natin? Nalulungkot. Diba? Pag nakita natin yung lahat ng ating mga kapatiran, tayo ay masayang-masaya. Kasi masaya po ang makikipag-fellowship. Amen? Amen. At anong ibig sabihin ng fellowship? Sige, tingnan po natin ang ibig sabihin ng fellowship. Okay. Sige. Pasensya na kayo kasi hindi ko nga mabasa doon. No? Okay, ano ibig sabihin ng fellowship? Sige, basahin nyo nga po. Mataka lang ha? Okay, sige, basahin nyo nga po. 1 Thessalonians 5:11, basahin nyo po ng malakas. Comfort yourself together and edify one. Okay. Comfort yourselves together and edify another. Sige. One another, as we do. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ is cleansed. Ganyan po muna. Sabi doon, comfort one another. So yun din daw ang purpose ng fellowship. Bakit kailangan natin ang fellowship ng ating brothers and sisters? Dahil pag tayo po ay nasa bahay lang at meron tayong problema, oo, pwede tayong mag-worship online. But kung nag-iisa ka doon, nobody will comfort you there. Amen po ba? Amen. Wala pong magko-comfort sa'yo doon. At kailangan po natin ang isa't isa para mapalakas natin ang isa't isa. Kasi we need one another. Tinawag tayo tayong lahat ng Diyos dahil hindi pwedeng mabuhay tayo mag-isa. Kailangan natin ang kapwa natin. Pag may problema tayo, kailangan natin i-share. Hindi naman sa lahat, kundi doon sa kapatid mo sa Panginoon kung saan nilid ka ng Lord para mapalakas ka, para may comfort ka, para ma-edify ang kapwa natin. Sabi dito kanina, ulitin ko, ibalik natin. Comfort ourselves together and edify one another. No? Itaas natin, palakasin natin ang isa't isa sa atin. Dapat dito sa loob ng church ay magdadamayan tayo. Hindi tayo maghihilahan pababa. Hindi tayo magsisiraan. Hindi tayo magchismismisan. Hindi natin ilibak ang isa't isa. Kung nandito tayo para itaas ang isa't isa, ang tutulungan ang bawat isa, at palakasin ang bawat isa, at i-comfort, lalo-lalo na ang ating mga kapatid na nalulungkot. Amen ba? O, kagaya ni Sister Rose, bago lang siya namatayan ng asawa, wala pang 1 buwan. Nag-iisa siya sa bahay niya. Ay kung nandoon lang siya, okay, pwede siya mag-worship through online. Pero wala pong magpapalakas sa kanya doon dahil nag-iisa siya. Kailangan niya tayo, mga kapatid niya sa Panginoon. Amen po? Amen. Amen. Hallelujah. At sinabi pa dito na we have fellowship with one another and be
The blood of Jesus Christ. Cleanse. Malabo pala ang red na malapit din mabasa. From all our Sin. sin. Okay. Ano tayo? Okay po. Okay. Sabi dito na be ye all one mind. One mind having compassion. Lahat daw tayo dito, kailangan magkaisa ang ating isip at puso. Amen ba? Amen. God is expecting us to be united in spirit. Magkaisa tayo ng isip. Hindi, nandito tayo sa loob ng church, pero wala, kumbaga hindi natin, kailangan po magkaisa tayo sa puso at isip para sa ating Panginoon dahil God is love and we ought to love one another. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Oo, kaya nga, inaasahan ng Panginoong Diyos, habang nandito tayo nag-fellowship, ay meron tayong malasakit sa isa't isa. Hindi yung pumunain natin ang kamalian ng isa't isa. Bagkus, nandito tayo para magpalakasan, para palakasin ang isa't isa. At sabi pa, we must have compassion. Ano ba ibig sabihin ng compassion? Magkaroon tayo ng habag sa ating mga kapatiran dahil ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. Amen po? Amen po ba? Amen. Amen. Nandito tayo, magkapatid tayo sa Panginoon. Bagamat iba't ibang pamilya tayo below, pero dahil isang pamilya tayo sa Panginoon, inaasahan ng Lord na tayo ay katulad niya, merong habag sa ating mga kapatiran. Amen. And sabi ito, compassion one of another, love us brethren, be compassionate and love one another as brethren. Amen ba? Amen. Mahalin daw natin ang isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen? Magkapatid ba tayo lahat dito sa Panginoon? Isang Diyos ba ang ating sinasamba? Isang Diyos ba ang ating tinatawagan Diyos na buhay? O kalimutan muna natin yung mga mahal natin sa buhay na patay na. Alam ko si Sister Rose ay talagang napapaiyak sa lungkot habang naalala niya si Sir Edward, no? Lalo na kung lumalakad daw siya, na siya lang mag-isa, naalala niya dahil dalawa sila lagi. Okay. Kasi bago po, less than 1 month pa lang. Ma-fresh pa sa kanyang part. Pero, remember na nandito tayo bilang magkakapatid and we ought to love one another as the Lord loves us so much. Amen? Amen. Ipadama natin sa mga kapatid natin kalulungkot. Nandito tayo para aliwin natin siya. Nandito tayo para alalayan natin siya. Amen. Hallelujah. Ang sabi dito, be pitiful. Pakibasa lang po. Be pitiful, be courageous. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing. Amen. Thank you po. Sa susunod hindi na red ang gagamitin ko. Ang hirap na basahin ng red. Okay. Maging maawain daw tayo. Kasi meron tayong mga kapatiran na kahabag-habag po ang kalagayan. Maging maawain tayo dahil ang Diyos natin ang Diyos na sobrang maawain at mahabagin sa atin. At huwag daw nating gantihan ang masama ng masama. Amen po? Amen. Kasi minsan, bilang tao, sabi lang kasi tao lang, no? Tayo po ay nagagalit. Or yung iba, may taong nagagalit sa atin, ang sabi doon, huwag natin gantihan ang masama. Bagos ipakita natin ang habag ng
Diyos sa kanila at ang pag-ibig ng Diyos na meron sa atin, ipakita natin sa kanila. At pag gano'n ang gagawin natin, sasabihin nila, buhay na Diyos ang ating sinasamba. Amen po? Amen. Amen po. Kasi, pag ginantihan natin ang masama, sasabihin nila, ganyan ba ang nagsasamba? Ganyan ba ang pumupunta sa church? Ganyan ba ang nagbabasa ng Bible? Ganyan ba ang anak ng Diyos? Di wala nang kaibahan sa anak ng Diablo. Di ba kailangan pakita sa atin yung pag-uugali ng Diyos. Hallelujah. Okay. Number 3, yun ang ibig sabihin nung sinabi ko kanina, ang fellowship. Ibig sabihin, nandito tayo una para sambahin ang ating Panginoong Diyos, na buhay na Diyos, na kagalagalan na Diyos na karapat-dapat ng ating papuri, at nandito din tayo para sa ating mga kapatid sa Panginoon. Amen ba? Oo, sana wala dito. At wala na dito ang sabi, ay hindi ako magsisimba kasi nandoon si ganito, ayaw ko siyang makita. Ay hindi ka anak ng Diyos. Pag ayaw mo makita yung kapwa mo, kasi ang Diyos ay pag-ibig. Ang sabi, magmahalan tayo sa isa't isa. Lahat tayo ay mag-iibigan. Kaya wala dito na nag-iirapan. Wala dito nag-aaway. Wala dito na nag-iilahan pababa. Nandito tayo para itaas ang ating kapwa, para palakasin ang ating kapwa. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya nga sa fellowship, kailangan mararamdaman ang init ng ating pagmamahal. Dito, sa ibang church kasi, ang kultura, pag nagbabatian, ay, biso-biso sa ibang church. Sa ibang church naman, hug. Sa ibang church naman ay shake hands. Sa atin, anuman ang inyong gustong gawin, pwede. Pero siguraduhin nyo, pag nag-shake hands kayo, merong init, maramdaman ng kapwa mo na sinake mo ang init ng iyong kamay. Ibig sabihin, totoo ang iyong pag-shake hands. Amen ba? Amen. Totoo ang iyong pagbati. Totoo ang iyong paghag. Totoo ang iyong beso-beso. Wala daw plastikan, no, sa loob ng church. Number 3, okay. Maikli lang naman po ito. Number 3, na kailangan maganap sa church. Remember, the spiritual church ay tayo. Amen ba? Okay, ito lang ay literal church ng building na ito. So, ibig sabihin, bilang mananampalataya, bilang worshiper ng Lord, ay kailangan makita ito sa buhay natin, ang mga bagay na ito. Kanina, worship. Number 2, fellowship. Number 3 ay discipleship. Ito. Higpitan na po natin this year ang pangatlong bagay na ito. Kasi, kailangan na po natin itong bigyan ng seryosong usapan at upang lumago tayo. What is discipleship? Discipleship is, ano yun? The process of making someone become like Christ. Okay, ano daw siya? Ang proseso para ang isang tao, isang mananampalataya ay magiging katulad ni Kristo. Okay, hindi po, we appreciate na every Sunday magsisimba po tayo dito. We appreciate so much at alam ng Diyos na tutuwa ang Panginoon. But hindi po doon natatapos ang purpose ng Lord for the church. No, lalo na for a Christ-centered church. Hindi lang po natapos doon. Hindi lang po doon lang sa pag-worship natin every Sunday and fellowshipping with one another. Kailangan po natin ang discipleship, the process of making someone like Christ. Ano ba ang meron sa discipleship?
discipleship. Meron po sa discipleship ang pag-aaral more sa salita ng Diyos at kung sino ang Diyos na sinasamba natin at patungkol sa Kanya, kailangan natin talaga mag-aral. Okay, para lumago tayo at makapagturo tayo, hindi lang dito sa pulpito. Pwede po tayo magturo ng one-on-one. Nabanggit ko po, para mag disciples natin sa baba na. Lahat ba sila nandoon na? O parang nandoon na sila lahat? Ang ibig sa discipleship, kaya nga sa itong batch 1, ay may graduation na sa June 1, at alam nila na part of the discipleship class is mentorship. Ano ibig sabihin ng mentorship? Natuturuan mo. Halimbawa, ako turuan ko si Pastora Precious. Pag natuto na siya, turuan naman niya si Ma'am Nel Yanes. Pag natuto na si Ma'am Nel Yanes, turuan naman niya yung halimbawa, si ate niya, kung sino ang tuturuan niya, kailangan magturuan tayo sa isa't isa. Amen ba? Amen. Dahil hindi lang po ang pastor ang tagaturo. Ang pastor po magtuturo, most of the time sa pulpito, magtuturo din one-on-one, pero lahat po tayo ay dapat maging disciples ni Christ. Amen? Amen. Dapat mag-aral tayo kasi kung hindi po tayo mag-aral, ay wala po tayong karapatang magturo. Paano tayo magturo sa ating mga anak? Paano tayo magturo sa ating asawa? Paano tayo magturo sa ating kapitbahay? Paano tayo magturo sa ating kaibigan kung hindi naman tayo nag-aral? Kaya sa discipleship class, training, meron po dyan ginagawang pag-aaral. Para alam natin kung ano-ano pa ang dapat nating matutunan. Sa discipleship, pinag-aaralan doon ang iba't ibang klase ng panalangin. Ang alam na natin panalangin, pahingi Lord, pahingi Lord, pahingi Lord, pahingi Lord, pahingi Lord, Amen. Puro lang pahingi. Hindi po yan prayer. Yun po ay demand. No, yun po ay demands. Kaya, kailangan matutunan natin ang different kinds of prayer. Amen po. Ano pa ang matutunan sa discipleship class? Matutunan doon about God's love. Kasi ang alam lang ng iba, ang Lord lang ay sino ang Diyos para sa iyo? God is our provider. Halata talagang panahingi. Halata talagang wala na tayong iniisip kundi ang sarili nating pangangailangan. But marami pong attributes ang Panginoon. Marami po ang attributes ng Lord na dapat natin mapag-aralan sa discipleship training and discipleship class. Amen? Amen. Amen. Kaya nga hindi tayo manatiling taga-upo lamang, taga-pakinig lamang, taga-attend lamang every Sunday, but we have to grow. We have to learn. We have to study so that we can teach also. Kaya itong batch 1 na ito, karamihan po na nag-aral dito ay mga youth. At sinag-challenge ko po lahat ng adult. Sa June 3 po, magbubukas po ang batch 2 ng ating discipleship. Hindi na po tayo titigil hanggang sa dumating ng Panginoon. Hallelujah. Amen po? Amen. Amen po? Amen. Maaring hindi na ako ang teacher, maaring iba pa. Kaya nga ako magturo para may pumalit sa akin. May pumalit sa amin. Dahil po, lalawak po tayo, mamaya malalaman niyo po, no? Sa ating pagpapatuloy. So, sa discipleship class, graduation po ngayong Sunday, doon sa batch 1. At magkaroon po ng foot washing. Dahil isa po yan sa pinapaniwalaan, pinapractice natin sa ating church. At ngayon, yung magkaroon tayo ng batch 2 starting June 3, 4 o'clock. 4 o'clock. Ngayon kung mag-request kayo ng ibang oras, pwede. Kung gusto niya ng online, pwede. Basta lahat lang tayo sa Zell Church, daming absent ngayon, ay makaranas ng discipleship training. Dahil kailangan po natin lumago at magiging tagapagturo. Amen? Amen. Basahin na natin yan. Be
that is in the Lord Jesus. Be strong in the grace that is in the Lord Jesus, and And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. okay. So, be strong. Kanina sabi ito, be strong in the grace of the Lord Jesus, and ano yan? The And the things things that thou hast heard of me. pasensya na kayo ha. Basahin nyo nga ng malakas, Pastor Repression. Gamitin mo nga yung microphone. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Amen. So, kalooban po talaga ng Diyos na tayo ay makapagturo din sa iba. Lahat tayo. Hindi na po tayo taga-upo dito hindi na po tayo taga-upo dito inside the church. Pag tayo ay may gagawin. Amen po? Amen. May gagawin po tayo. Mag-aral po tayo para makapagturo din tayo about Jesus. Sabi nila, ayaw ko nga magpastor. Hindi naman po lahat na magtuturo ay pastor. Amen ba? Pag ikaw ay discipler, pwede mo lang turuan isang tao. Pwede ka mag-mentor ng isang tao. Kung nahihiya ka dito sa harap, pwede one-on-one. Pwede ang nanay turuan mo ang anak. Pwede ang anak turuan mo yung kapatid. Pwede yung kapatid, turuan mo yung kapitbahay. Pwede yung kapitbahay, turuan mo yung kaibigan mo. Kasi kung wala pong magtuturo, paano na lang? Wala po talaga, hindi namin malaman ang mga bagay patungkol sa Panginoong Diyos. Pakibasa nga po ulit. Pwede, Pastor, pwede ba yung natin isang microphone? Pwede po pakiabot ng isang microphone para malakas. Okay. Pasensya na kayo ha. Malabo na talaga yung mata ko. Kailangan ko na talaga magpatingin ng ating pagbasa. Okay. Makibasa na. If you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Okay. Kailangan pala patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos para tunay na tayo ay kanyang disciples. Amen po? Amen. Hindi po tayo titigil. Hindi lang po yung tuwing Sunday, morning, pagkatapos ng preaching, nakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Pero po, kailangan patuloy tayong mag-aral sa salita ng Diyos sa discipleship training or sa ating mga devotion, personal devotion, evening devotion, sa mga Bible studies. Huwag po tayong titigil dahil gusto ng Lord gamitin po tayo para sa kapwa natin. Amen po. Hindi po tayo magamit kung hindi po tayo mag-aral kasi wala po tayong ituro pag hindi po tayo nakakapag-aral na kanyang salita. Huwag daw po tayong tumigil. Amen po? Amen. Amen ba? Amen. Oo, hindi yung pagkarinig natin ngayon, paglabas natin dyan, nakalimutan na natin. Kung ano po yung sinabi ng pastor dito, dati po nung taga-upo lang ako dyan, sinusulat ko po yung sinasabi ng pastor. Pagdating ko po sa bahay, pinag-aaralan ko po ulit yung sinasabi ng pastor. Amen po? Amen. Huwag daw tayong tumigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah! Amen po! Amen po! Sige, next. Anong sabi dito? Go ye therefore and Teach all teach. nations. Tama ba ang basa ko? Yes. All nations. Okay. Go ye therefore and teach all nations. Anong sabi? Sige, upo na po tayo kasi medyo nawawalan ako ng boses, no? Kasi nadidistract ako sa lumalabas, pumapasok, lumilipat, nadidistract po tayo. Sige, upo lang po tayo. Go ye therefore
generations. Hindi lang po ang pastor ang sinabihan nito. Amen po? Amen po ba? Amen. Ang sinasabihan po nito ay lahat po ng mga Kristiyano. Lahat po ng mga disciples ni Christ. Anong sabi kanina? Continue in my word so that you will be my disciples. Sabi yun ng Lord. Para daw tayo magiging tunay na disciple ng Panginoon, patuloy tayo mag-aral ng kanyang salita at ituro naman natin ang kanyang salita. Amen. Hindi na po ibig sabihin na, goye, napunta tayo sa abroad. Pwede ka pong lumabas sa bahay mo at ituro ang salita ng Diyos na natutunan mo. Amen po. Kung teacher ka, pwede mo ituro sa iyong mga estudyante. Kung ikaw ay estudyante, pwede mong ituro sa iyong classmate. Amen po. Amen. Pag ikaw po ay employer, pwede mong ituro sa iyong mga kinasakupan. Pag ikaw po ay mga youth, pwede mo pong ituro sa iyong kapwa youth. Magturuan tayo. Hindi po pwedeng taga-upo lang tayo. Meron po tayong gagawin sa church. Amen po. Hallelujah. And then, number 4. Okay. Number 3 is discipleship. Number 4 is what? Ministry. Okay, ano naman tong ministry? Is the word of Ang ministry daw ay ano? Is the work of a religious person or a group, especially in Christian community. So, meron tayong gagawin sa loob ng church. Okay, paulit-ulit natin sinasabi na hindi lang tayo una-una mag-worship tayo sa Lord at mag-fellowship tayo sa ating brethren at mag-aral tayo through discipleship at meron pa tayo isang gagawin, meron tayong dapat ministry sa church. Yun po ang layunin ng Lord. So, what is our ministry in the church? Taga-ano tayo sa loob ng church? Ano ang work natin sa loob ng church? Ano ang ginagampanan natin sa loob ng church? Si Pastor Precious, ang kanyang ministry sa church ay worship leading. Siya ang tagapanguna ng awit. Siya ay nasa music ministry. At the same time, nasa youth ministry. Si Pastor Ben ay nasa intercessory ministry. Nasa preaching ministry. Si Pastor Risa ay nasa intercessory ministry. At nasa women's ministry. Dapat tayo dito ay merong ministry. Lahat ba ng youth ay involved sa youth ministry? Youth. Lahat ba ng youth ay involved sa youth ministry? Okay. Yung iba naman dito na youth, nagagamit na rin sila sa kids ministry. Ibig sabihin, hindi lang sila of course, unang-una natin gawin ay magsamba. Magpuri sa Panginoon. Pero pagkatapos nun, meron pa tayong ibang gagawin sa loob ng church. Sa church ng Lord. Amen. Lahat ba ng mga kababaihan ay involved na po sa women's ministry? Kung hindi pa po tayo involved sa women's ministry, kailangan mag-involve tayo sa women's ministry. Amen po. Ganon din sa men. Meron ding men's ministry. At hindi lang po yan pag-aaral ng salita ng Diyos, magtuturo din sila. Kasi lumalawak na po ang ating gawain. Meron din po tayong mga ministry. Meron po tayong gagawin campus ministry. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga disciples, sa mga nag-aral ng discipleship class, at ganoon na rin sa lahat. Kasi lahat tayo mag-aaral. Lahat po tayo mag-undergo. Lahat po yan may magbibigay po tayo ng certificate. Lahat po ng member dito, bata man o matanda, ay dadaan po sa discipleship
class or training. At meron po yung graduation. At meron po yung certificate. Ibig sabihin, nag-aral po tayo at pwede na po tayo magturo. Amen. Huwag kayo matakot. Hindi namin kayo dito patatayuin sa gitna. Kasi iba, meron nga dito ayaw magsamba kasi sinabihan ng anak niya. Sige pa, magsamba ka pagdating doon, patatayuin ka sa gitna at ipag-pray ka. Hindi na tuloy nagsamba yung papa kasi nahiya na kasi patayon sa gitna. Okay, sa pagtuturo, pwede naman hindi dito sa gitna kayo magturo. Pwede kayo mag-mentor ng kapwa nyo. Pwede kang, meron kang i-disciple na isang tao. Amen? Amen. Meron kang i-mentor na isang tao. Meron kang tuturuan. Nakikinig po ba tayo lahat? Lalo-lalo yung mga nag-aral na ng discipleship class. At yung mag-aaral pa, ang purpose nito para matulungan natin ang ating iglesia. Kasi po, hindi po kaya ng mga pastors na sila lahat magturo sa labas. Kaya nga gusto ng Lord lahat tayo ay mag-disciples para tayo ay magturo, mag-mentor tayo sa mga tao na kilala natin. Kilala natin. No? Kasi isa sa mga lessons sa discipleship ay building relationship. Hindi naman tayo pwedeng magturo sa kapwa na hindi pa natin kilala. Siyempre, iisnabin tayo. Siyempre, hindi tayo papansinin. Kailangan makipagkaibigan muna tayo para natin maituro ang mga salita ng Diyos. Amen po? Amen po. So, kailangan mag-involve po tayo. Meron ding health ministry. Ano ba ang ginagawa ng health ministry? Okay, kung siya ay may pera, pwede siya paggamit sa mga pangangailangan ng church sa financial health. Financial health. O kung ikaw naman ay wala naman masyadong pera, gusto mong tumulong na pagandahin ng church. Alam mo, napagpaganda dyan sa gilid ng ating church ay yung kapitbahay na si Kuya Rolly na nandito kanina. Nawala. Sabi niya may isusumbong daw siya sa akin. Siya ang nagpapaganda ng gilid ng church. Hindi naman siya. Dapat tayo may karapatan na pagandahin ang ating church. Mas lalo na kung siya nga, hindi nag-church, napagandahan niya ang church. Mas lalo po tayo. No? Sa health ministry, marami tayo pwedeng itulong sa church. So, marami po, malawak po yan. No? Ang sabi dito na, okay, sabi dito na may iba't iba tayong magagawa sa ating ministry. Okay. Sabihin na lang kung ano, Lord, hindi pwedeng zero ministry ka. Hindi mo pwedeng wala kang gift. Hindi mo pwedeng wala kang skill. Kasi lahat po tayo, binigyan tayo ng Lord ng special skill. Amen? Amen. Lahat tayo binigyan ng Lord ng special gift. Kung ang gift mo ay music, sige, sali po kayo sa music ministry. Kung ikaw ay may burden to pray for our country, to pray for our brethren, sumali po kayo sa intercessory ministry. No, kung kayo ay may pasanin sa youth, sumali po kayo sa youth ministry. Marami po ministry ang ating pwedeng gampanan. Okay, pakibasa, wala kasi ng precious. Sino may microphone dyan? Pakibasa lang po ito sa baba. And I thank Christ. Okay, sige po, pakilakasan. And I thank Christ Jesus our Lord who have enabled me for that he counted me faithful, putting me into the ministry. 1 Timothy 1 chapter 1. Okay, first Timothy chapter 1. Thank you, Ma'am Nel. Salamat po. No? Kasi natulungan yung bulag. Pag-pray niyo ako na makapagpagamot na ako ng katakot. Para magbasa ko na yan. Mabasa ko na to. Okay. So, kailangan po talaga tayo na ma-involve sa ministry. Amen po? O yan, ito na po sa baba pakibasa. And the love, And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. okay, thank you po, Ma'am Ned. Lahat daw ay binigyan
binigyan niya na magiging apostle. Ano ba ang trabaho ng apostle? Ang trabaho po ng apostle ay siya yung nagpasisimula ng mga gawa, mga churches. Baga, church planter siya. Na magpapasimula siya ng church at pagkatapos niya magpasimula ng church, ipapasa niya ito, iiwan niya ito sa pastor para ipagpatuloy at alagaan ang church na ito na pinasimulan ng apostle. Amen! Okay, someday, some of us will be an apostle. Pwede tayo magpapasimula ng church kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Kagaya ni Pastora SP, nakapagpasimula siya ng church sa Tarlac. No? So, apostleship po ang tawag dyan. At balak niya magpasimula ng church sa Bohol. Apostleship po ang tawag dyan. Next, some are prophets. Okay. Mapalad tayo dito sa Zion is Assembly of the Lord Church dahil kumpleto tayo. Meron tayong apostle, meron tayong prophet. No? In the person of Pastor Ben, Pastor Arisa, and of course, ako din, ginamit na ako ng Lord many years ago sa office ng prophet. Pero hindi ko lang siya pinapractice ng gusto, hindi kagaya ni Pastor Ben and Pastor Arisa, ay sila po ang ginagamit ng Lord dito sa ating church para dito sa office ng prophet. So, tayo po ay kumpleto. Meron tayong apostle, meron tayong prophet sa church na ito, at some are evangelist. Okay, alam niyo ba kung sino ang evangelist natin dito? Si evangelist Hans before evangelist ang calling nun eh. Pero pinaprocess pa siya ngayon ng Panginoon. At si evangelist Reverend Gerald. Yan po ang kanyang forte, evangelism. No? Kasi minsan pastor ka na, evangelist ka pa. At si evangelist De La Cruz, Edgar De La Cruz ng Bulacan. Yun po ang una niyang gift, evangelist. Siya po ay evangelist na nagiging pastor din. What is a pastor? A pastor is, sino itong pastor? Siya yung nangangalaga ng mga tupa, no? Siya yung nangangalaga ng mga tupa. Ang evangelist, tagadala ng tupa. Ang evangelist ang naghahayag ng mga salita ng Diyos sa labas at iyaya niya dito sa loob ng church. Ang apostle, taga-simula ng mga gawain ng church at iniiwan sa pastor. Kaya ang pastor talaga ang nag-aalaga ng mga tupa. Amen? Amen. At lastly, ay teacher. Sana lahat ng secular teacher ay magiging Bible teacher. Kasi kasama po yan sa, alam mo sa ang gift ni Reverend Edward ay teacher. Magaling siya sa Bible teaching, no? Kasi may iba't iba po tayong gift na binigay ng Panginoon. Pero kompleto po ang gift ng Zion is Assembly of the Lord Church. Amen? Meron tayong apostle, meron tayong prophet, meron tayong evangelist, meron tayong pastor, meron tayong teacher. Ako, pwede ba? Tumigil na muna kayo paglabas-pasok, pagkatapos na lang ng preaching. Sobrang distracted na talaga ako kanina pa. Nakikita ko yung iba, labas-pasok kanina pa po. Kasi ito na po ha, kasi talagang pag hindi po madali ang mag-preach ito sa harap, napakahirap. Kaya pag na-distract, nawawala ang preacher. Next. Okay, pakibasa po itong, tapos na po yan, ano? Okay, and pakibasa po ulit, Tomnel. For the perfecting of the saints. Ayan. Ayan. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen. Ephesians 4, verse 11 and 12. Amen. So, kailangan talaga na ma-involve tayo sa ministry para ma-edify ang church. Amen?
Amen ba? Hindi na yung mag-i-involve ka sa church dahil gusto mo lang. Hindi yung mag-i-involve ka sa ministry dahil gusto mo lang ipakita yung galing mo. Hindi yon. Kailangan mag-involve tayo sa ministry para palakas ang ating church. Amen po. Amen po. Yes, hallelujah. At salamat po at para perfecting of saints. Sino ba talaga tong saints? We are the living saints. Amen? Lahat po tayong mananampalataya ay mga living saints. Hindi kagaya doon sa ating old church na ang sinasamba ay yung mga patay na mga saints. We are the living saints. Tayong mananampalataya ay tayo ay buhay na mga saints na tinawag ng Panginoon. At kailangan mag-involve tayo sa ministry para mapalakas natin ang ating church. Amen? Amen. Hindi yung, kundi na nga rin ako, pinapagalan ng one church. Kasi kundi lang kapatid, kasi kailangan ka para dumami tayo. Amen? Amen. Kapatid, kailangan ang iyong involvement para dumami tayo. Amen? Amen. Hindi lang po tayo tagapakinig, hindi lang tayo tagaupo, tagagawa po tayo sa ministry. Kaya ngayon, isipin ninyo, anong ministry kaya pwede kang gamitin? No, kung hindi mo pa naisip kung saan ministry ka pwede mag-involve, okay, ask your pastor. Pwede niyo akong tanungin. At marami po, alam niyo ba na meron yung Martha Ministry? Ano yung ministry ni Martha? Di ba, magkapatid na Mary and Martha? Si Mary, pinili niya, nung dumating si Jesus, pinili niya makinig sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Si Martha naman busy sa pag-asikaso. Kailangan din natin ang Martha dito sa church. Minsan po, pag may mga gawain, kulang po tayo doon sa Martha Ministry o Health Ministry na mag-asikaso sa ating household. Kasi ito po ang tahanan ng Diyos. Kailangan po ng Diyos dito ang Health Ministry, Martha Ministry na gagawa ng mga gawain. Okay, so ngayon, number 5. 5 na tayo, matatapos na po. Mission. Okay, number 5, last is mission. What is mission? Mission is the vocation or calling of a religious organization, especially in Christianity, to go out into the world and spread the faith. Okay, yun daw ang mission. Ang mission daw ay to go out to spread the faith. Okay, meron na ba tayo dito? Okay, ganito po. Starting today, meron po tayong in-open na Zionist Assembly of the Lord Church in Pakistan. Hindi mo tayo makapunta doon physically sa ngayon kasi kulang pa yung funding natin. But we started our ministry there, our mission there through online preaching. Kaya kung may time pa kayo mamaya, 2 o'clock dito sa time natin sa Philippines, 11 o'clock pa lang sa Pakistan. Kasi ahin tayo ng 3 hours, late sila ng 3 hours. So mag-preach po mamaya si Pastor Ben as our international missionary. Then baka sa June, ako naman mag-preach. Palit-palit kami para sa mission natin sa Pakistan. At kailangan natin ng mga international missionary na mag-preach online. Dahil hindi pa naman tayo makalipad, wala pa tayong funding sa airplane. So mag-online preaching muna tayo. May opening, may tumawag sa akin sa Sri Lanka, may tumawag sa akin sa Malaysia, meron sa Kenya, meron po sa India. So we need more missionaries. Amen? Amen? O, hindi mo tayo maka-go out physically, but we can have our mission online. Okay. We have also
local mission. Sa next Sunday po, i-ordain natin si Missionary Pastora S.P. Gonzales as our local missionary na siya po pupunta sa Bohol next week para mag-open ng gawain sa Bohol. At kung sinong gusto pumunta sa Tarlac para mag-mission sa Tarlac, meron din sinimulan si Pastora S.P. na gawain sa Tarlac na local mission. Pangarapin po natin yan, ipag-pray po natin yan, na magawa po natin yung number 5 ng purpose of the church, which is mission. Amen? Amen. This is the fifth purpose of the Lord why He built the church. Okay. Mission, ayan na. And then, basahin po ulit. Wala si Ma'am Nel. Sige, ano? Pakibasa. Amira, pakibasa. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Okay, nakita na natin yan kanina. Narinig natin yan sa discipleship. Ngayon sa mission, we will go out to teach the Word of God to other people, locally and internationally. Ngayon, kung mahiyain ka, hindi mo magawa, you can still join the mission by the means of your financial help. Diyan po ako nagsimula sa mission. Kasi dati hindi ko maintindihan, hindi ko ma-appreciate ang mission. Lagi pong sinasabi doon kung saan ako nag-graduate ng discipleship training sa may Kainta, na magpapadala ng missionary sa Africa, magpapadala ng missionary sa Europe, sa loob-loob ko lang, malay ko ba dyan? But ngayon, pinaalala ng Lord sa atin how important the mission is. Amen? Amen. Because utos ng Lord yan, utos ng Panginoong Diyos, go ye! Lumabas kayo! Hindi lang dito sa loob, hindi lang kayo tagapakinig, hindi lang kayo tagaupo, kundi ipangalal ang salita ng Diyos sa kahit sino. Amen? Amen. Amen. So pag sinabing go ye, kahit hindi naman kayo pupunta ng Mindanao, hindi kayo pupunta ng ibang lugar, pwede kayong mag-go ye sa inyong kapitbahay. Amen. Pwede kayong pumunta sa, alam mga young people, pwede kayong pumunta sa school nyo para mag-share. Mga mother, mga grandmother, mga tatay, pwede tayong pumunta sa mga kakilala natin, kamag-anak natin, to have our mission, to share the Word of God. Hallelujah. And then, turuan sila and i-baptize sila. Next, Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. o dyan mo na. Anong sabi? Teaching them. Teaching them and observe all things na itinuro ng Diyos sa atin. Kaya nga ngayon tinuruan tayo ng Diyos. Tinuruan tayo. Hindi lang po tayo manatiling learner or student. Kailangan maging teacher din tayo, maging coach din tayo, maging tagapagturo din tayo. Amen? Hindi tayo manatiling tagaupo, hindi tayo manatiling tagapakinig lang. Pagdating ng araw, kung ano yung narinig natin na itinuro sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pastor, gawin din natin ito. Amen? Praise God! Hallelujah! Sige, pakituloy nga, Amira. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Okay, amen. Thank you. At huwag tayong matakot. Huwag tayong mahiya. Bakit? Bakit huwag tayong mahiya at matakot? Amen. Thank you, Sister Faye. Nagsasamahan tayo ng Lord wherever we go. Amen? Kaya, palakpakan natin ang Panginoon. Dapat ang mga anak ng Diyos, ang mga disciples ng Lord, hindi mahiyain. Dahil ang tagapagturo natin, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, our master teacher.
ang isip lumilipad, lumilipad. Wala dito ang isip. Hindi talaga tayo matuto. Kailangan full attention. Our mind, our spirit ay nandito. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Hindi po ako nagagalit. Nilalakasan ko lang ang boses ko para maintindihan natin. Amen po. Ha? Okay. Praise God. Hallelujah. Kasama natin ang Diyos. Ayan, maliliit na siya. Hindi ko mabasa. Pakibasa. Amira. For whom shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay. Kung sino daw yung tatawag sa ngalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. Amen. Pagpakan natin sa Panginoon. Maliligtas ang lahat ng tumawag sa Panginoon. How then shall they call on him, in whom they have not believed? Okay. Paano daw tatawag ang mga tao kung hindi naman nila kilala ang Diyos? Amen. Paano daw magtatawag yung mga tao kung hindi naman nila kilala yung Diyos? Okay. And how shall they believe in him of whom they have not heard? Oh, at paano naman sila maniwala sa Diyos, hindi naman nila narinig ang tungkol sa Diyos? Amen ba? Kaya kailangan ang missionary. Kaya kailangan tayo para marinig ng mga tao. Sige, bakit tuloy? And how shall they hear without a preacher? Ayun. At paano nga marinig ng mga tao ang tungkol sa Diyos kung wala naman tayo na magpipreach? Kung wala naman tayo na magtuturo? Amen po? Amen. Kaya nilalakasan ko pa para maintindihan natin kasi marami pong kaluluwang ligaw. Pag sinabi mong kaluluwang ligaw, hindi multo. Hindi po yung multo ha. Ang ibig sabihin ng kaluluwang ligaw, yung mga kaluluwa na hindi pa nakakilala sa Diyos, na wala pa silang knowledge patungkol sa Panginoon. Kailangan nila tayo. Amen? Kailangan nila nakapagturo. O kailangan nila ang discipler. Kailangan nila ang preacher. Then paano daw sila tatawag sa Diyos na hindi naman nila kilala ito? Paano daw nila makilala ito? Wala naman silang narinig patungkol dito. At paano daw nila marinig ito? Wala namang preacher. Wala namang teacher. Itahimik lang tayo. Kaya hindi nila maririnig ang tungkol sa Diyos. Kaya hindi nila maririnig ang Diyos. Hindi nila makilala ang Diyos pag nananatili tayong tigong ang bibig. Amen po? Amen. Praise God. Hallelujah. Sige, Amira, paki-continue. Tapos na. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. At tapos na po, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Hallelujah. So, tandaan natin, sa aking pagtatapos, tandaan natin na meron pong dakilang layunin ang Panginoon. Bakit itinatag ang Zion East Assembly of the Lord Church? Amen po? At hindi lang yung church natin, kasama yung ibang mga churches na kung saan si Christ mismo ang sentro. Si Jesus Christ ang itinataas. Si Jesus Christ ang pundasyon. Amen? Okay, i-review natin, i-recap natin what are the 5 purposes of the church. Why we can call that church is a Christ-centered church. Number 1 is worship. We should come to our church every Sunday, every Wednesday to worship God, our Creator, our Redeemer, our Savior. Number 2, ano ang isang purpose? Bakit kinreate ng Lord and Church? Fellowship. Oh, si Pastora Risa lang ang nakatanda. Ano daw po? Ano daw po? Para po maintindihan natin na naintindihan natin. Fellowship
one another. Kaya masaya tayo pag kumpleto tayo. Amen? Masaya tayo pag ang ating kaibigan ay makita natin sa church. Kaya palakasin natin sila, i-chat natin sila, i-text natin sila, kumustahin natin sila, invite natin sila para makasama natin sila dito sa fellowship every Sunday. Amen? Number 3 is discipleship. Mag-aral tayo ng mag-aral dahil marami tayong tuturuan na hindi pa kilala si Jesus. Kaya mag-aral tayo. Pagkatapos ng batch 1 hanggang batch 1,000 hanggang hindi pa dumating ang Lord, mag-aral tayo ng discipleship. Lahat po tayo. Amen po? Lahat ng member ng Zionist Assembly of the Lord Church ay required po na mag-aral sa discipleship class para po lahat tayo ay magamit ng Lord na tagapagturo sa kapwa natin. Dahil ang sabi kanina, paano makilala ng Diyos? Paano kung wala namang tagapangaral? Paano nila makilala ang Diyos kung wala tayo na mangangaral sa kanila? Number 4 is ministry. Be involved in the ministry. Huwag lang tayong tagatingin. Huwag lang tayong tagapanood. Involve yourself. Involve yourself. Magtanong kayo kung ano pang ministry. So, marami po tayong bubuksan ng ministry dito para lahat ay may gagawin. Kasi hindi po pwede na wala tayong gagawin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Lastly, number 5 is mission. Mission. Be involved in mission internationally and locally. Kung hindi tayo makapunta internationally o hindi tayo makasama locally, ay pwede kayong tumulong financially. So, meron tayong mission sa Bulacan, meron tayong mission sa Tarlac, at magkakaroon tayo ng mission sa Bohol, at meron tayong mission sa Malaysia, meron tayong mission sa Pakistan, ay bubuksan pa tayo sa India, kung loloobin ng Lord, at kailangan kayo. Kailangan tayo lahat. Amen? 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 Okay, tumayo tayong lahat and let us pray. Hallelujah. Praise your name, O Father God. Glorify your name, O Jesus. Yes, Lord, marami pong salamat, Ama, na you are our strong foundation in Zionist Assembly of the Lord Church. Ikaw po, Panginoon, ang patibay na pundasyon sa iglesyang ito, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat, Lord, that our church is complete. Complete, Panginoon, ng mga layunin mo as a church. Salamat po, Panginoon, na hindi lang po kami pupunta dito. But first of all, that is very vital and important to worship you every Sunday, every Wednesday, Panginoon God. We are here to worship you, even the Lord, in our daily devotion. We are to worship you because you are worthy of our praises and honor. You are worthy of our reverence. You are worthy of our adoration. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, because you have created everything. Everything comes from you. And our breath comes from you. The light that we enjoy comes from you. The air that we breathe comes from you. That's why you are worthy of our worship. You are worthy of our praises, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. And Lord, the second purpose why you build the church of Father God. The church that you are the center of, Father God, is to fellowship with our brethren, to comfort our brethren, to edify our brethren, to encourage our brethren, to pray for our brethren. Hallelujah. To worship, to fellowship with them, Lord, every Sunday, every Wednesday, oh Father God. Thank you, Jesus. Even, Lord, in our online fellowship, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat din po, Panginoon, that today,
Lord, you have opened our minds that we are not here to sit down. Hindi lang kami nandito para makinig lang, umupo lang. But nandito kami, Lord, para mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Because you want us, Lord, to teach, to share your word, to share your gospel, Panginoon. Dahil marami pa po mga kaluluwang naliligaw na kailangan ng aming tulong, ng aming pagtuturo, Panginoon. Hindi nila, Lord, hindi nila kayo makilala kung wala kami na magtuturo sa kanila, Panginoon. So, Lord, give each and every one of us the desire to be a disciple, and later on, Lord, to be a discipler. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon Ama. At Lord God, help us to be active in every ministry, in any ministry, in the church that you have given, Lord, in the church that you have built, oh Father God. Lord, help us to discover the talent, the skills that you have given us, kung saan mo kami gagamitin, Lord. Anong ministry na dapat kami maging active, Panginoon, para, Lord, lumago ang iyong iglesia, lumago ang iyong church. And we are your spiritual church, Panginoon Ama. At para kami dumami, para kami lumago, kailangan kami mag-involve sa ministry, Panginoon. And lastly, Father God, so the mission of Father God. Lord, you have said in your words that we have to go out and teach, Father God, the things that we have learned from you, that you have teach us, Lord, na i-share namin ito sa iba. Ibahagi namin ito locally at internationally, Panginoon. Lord, mag-involve kami sa mga missions, Father God, kung saan, Lord, Panginoon, through us, marami pa po mga kaluluwa ang makakilala sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this church, Panginoon, Ama. Ay kompleto, Lord God, ang iyong mga purposes para maitayo ang church na ito. Salamat, Lord, dahil ang church na ito, Lord God, is a Christ-centered church. Dahil dito, Lord God, ay amin pong gagawin ang mga 5 purposes why you build the church. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Glory to your name, O Father God. At dalangin ko po, O Diyos, Panginoon, na wala po, Panginoon, na lalabas sa iglesia nito, na hindi po kayo nakatagpo, Panginoon. Na hindi po narinig ang iyong mga mensahe, na hindi po nila naintindihan ang iyong mga sinasabi sa umaga nito. Dalangin ko po, Diyos, na buksan niyo po ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, na magiging seryoso po kami, na hanapin ka, Panginoon, dito sa church na ito, Panginoon. Hindi hanapin ang wala, hindi hanapin ang mga pangit, hindi hanapin ang mga negative na mga bagay, kundi hanapin ka na Diyos na buhay, Diyos na dakila, Diyos na totoo, Diyos ng buong kalangitan at buong kalupaan, Diyos na pinagmulan ng aming buhay, Diyos na pinagmulan ng aming hininga, Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay, Panginoon. Thank you, Lord, dahil mga buhay na ito ay hirap lang namin sa iyo. Na matuto kami, Lord God, na ang buhay namin, Lord, ay gamitin namin para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, Lord. Hindi sa aming mga pansariling kagustuhan, hindi sa aming mga pansarili lamang, Panginoon, but for your glory alone, for your glory alone. Salamat po, Ama. Thank you, Jesus. Maraming salamat, Lord, na sa araw na ito, Panginoon, Lord God, na kami po, Panginoon, ay magiging masunurin sa iyong tinig, maging masunurin sa iyong mga utos. Give us, Lord, an obedient heart. Obedient heart, Lord, is a sacrifice. Obedient heart, Lord, ay tunay. Bigyan namin ito ng action, Panginoon. Help us, Lord, to be obedient because you have said in your words that there is blessings in obedience and there is curse in disobedience. Help us, Lord, to be obedient, Father God, disciples of you, Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon Ama. Salamat po at maingat po ibinabalik sa inyo ang lahat ng kaluwalhatian, parangal at pasasalamat. In Jesus' name, we thank and we pray and
everybody says, Amen.